parang nakikita ko na ngayong script na gusto nilang gawin na ma mapawalang sala yung mastermind. Hindi ko lang mabanggit sino yung mastermind dahil hindi naman ako kasama sa nag-iimbestiga. Pero alam na ng taong bayan sino yun, di ba? Mm. Para mapawala ang bisa, eh gumagawa sila ng scapegoat. At sino yung scapegoat? Malinaw din, no? Na ididiin nila dyan si dating Congressman Saltico. Tapos gusto rin nilang hanapan ng butas yung mga Duterte. Yang Dolomite project na yan, I think, is one of the many projects, no, mga vital components para matugunan nga yung continuing mandamos ng Supreme Court against sa DNR at iba pang mga ehensya. Hindi ko masagot yung mga specifics, no? Pero I think pag gumawa naman ng isang proyekto yung sa ang DNR particularly, may study naman diyan na ginawa at nakita ko naman ngayon na may ebidensya, no, na hindi naman siya talagang ang sabi kasi dati is nakakasira dahil hindi nga natural, no? So ngayon nakikita natin na hindi naman nagtangbat ulit, 'di ba? Hindi naman na nawala yung dolomite. In fact, nalinis pa nga yung dagat at maraming mga isda ngayon na nakikita nating lumalangoy-langoy diyan sa dalampasigan. So I think yung ang general viewpoint ko lang dito, may pag-aaral yan. Hindi ko lang masabi kung ano yung specifics ng pag-aaral. Opo, bago lang si partner MJ. Speaking of pag-aaral, meron ding resulta po na talagang nakapagbawas ito ng polusyon dyan po sa Manila Bay na isa talaga sa mga matinding polluted na katubigan po dito po sa ating bansa. Sir, pero nakikita nyo po ba na kaya nagkaroon ng pagbaha is dahil hindi na po ito na-maintain? Kasi hindi lang naman po na after nitong maitambak yung dolomite, eh wala ng maintenance. Baka nagkulang po ng maintenance or sinadyang walang support para i-maintain po itong proyekto na ito dahil sa usaping politika. Dahil ito ay during sa Duterte administration, which in fact, nung panahon na ito'y binuksan po sa publiko, ay talagang nag-enjoy yung ating mga kababayan. Dinumog ito. Libo-libo po yung talagang bumibisita, dumadalaw dito po, attorney. Yeah, totoo yan, no? Naging tourist attraction talaga yung Dolomite Beach na yan. At nung nawala na nga si Presidente Duterte, eh napansin ko na hindi na maintain. At in fact, pag during may merong mga bagyo, hindi kaagad nililinis, no? So, tingin ko meron ding aspeto diyan na Admar, no, na baka dahil ito yung parang Duterte legacy at gusto nilang sirain yung Duterte legacy, hindi nila susuportahan itong mga proyekto na ito katulad itong Dolomite Project. So, pero masama ang ano yan masama ang governance no? Dapat suportahan yung mga mabuti kung kailangan i-improve pa. Huwag yung sirain dahil sa totoo lang, sayang yung pera kung itong dolomite na ito ay hindi suportahan, hindi improve, no? So yun, kung may politika diyan, talagang masamang governance yan. Hindi yan dapat ginagawa ng administrasyon na to. Pero alam naman natin ano yung ugali ng administrasyon na to, no? Lahat ng mga Duterte good projects ay talagang hindi pinagpatuloy. So ano pa ang maaasahan natin, di ba? At nakita naman natin sa ngayon talaga na ganun talaga yung trajectory ng Marcos Jr. administration. Opo, attorney, may gabi sir. Si MJ po ito. May gabi Opo, may MJ. nagpapatanong po dito.
na yung timing ba no ng pagbubukas ng investigasyon sa flood control, I mean sa Dolomite Beach dyan sa Manila Bay, Mm, yung timing niya sa issue sa flood control kasi may nagtanong yeah. dito sa ating comment section, halata daw na para hindi mawala yung Duterte, yung apelidong Duterte sa issue sa flood control. Duterte flood Mm. control, kaya inuugnay po yung Manila Bay Dolomite Beach, attorney. Yeah, totoo yan, no? Pansin na natin yan. Na in fact, parang nakikita ko na ngayong script na gusto nilang gawin na ma mapawalang sala yung mastermind. Hindi ko lang mabanggit sino yung mastermind dahil hindi naman ako kasama sa nag-iimbestiga. Pero alam na ng taong bayan sino yun, di ba? Mm. Para mapawalang bisa, eh gumagawa sila ng scapegoat. At sino yung scapegoat? Malinaw din, no? Na ididiin nila dyan si dating Congressman Saltico. Tapos gusto rin nilang hanapan ng butas yung mga Duterte, no? Kaya nga nag-iimbestiga rin sila. Yung ICI nag-iimbestiga rin doon sa Davao City. Na sa ngayon, I think ngayon o kahapon nag-imbestiga sila. Unfortunately, ang dapat na tignan nga nila ngayon yung dito sa Cebu, no? Dahil malawakan yung pagbaha sa Cebu, eh dapat puntahan nila dito, tulungan nila yung mga biktima ng pagbaha dito sa Cebu, hindi doon sa Davao City. Nakakatawa nga, MJ, itong script na gustong gawin ng BBM administration. Pero hindi na tayo paluloko eh. Alam na ng taong bayan ano yung script na yan eh. Ano? So tama 'yon yung nag-comment diyan eh, para ilihis at idikit yung uh, apelyedong Duterte sa issue na to at may karugtong din ito doon sa paktakbo, no? Na yung iniisip nila kasi 2028 na eh. Kapag tumakbo si VP Inday Sara, no, na isang Duterte, ay dapat mapigilan 'yan at idikit yung apelyedong Duterte dito sa flood control projects na ito. Tsaka sa first 3 years naman na attorney ng kasulukuyang administrasyon, hindi naman natin narinig na may ganoong pagsisiyasat o may ganoong pagkwestiyon sa nasabing proyekto. Ngayon lang natin ngayon lang to lumabas na question o nahakbang sa gitna po ng issue sa flood control. Pero magkagayon man, sinabi po ng Malacanang attorney na wala pong kaugnayan o has nothing to do ang President Marcos Jr. sa pagpapaimbisiga ng Kamara sa Dolomite Beach project. Anong masasabi po nyo dyan, attorney, bilang former Undersecretary ng DENR ng former administration? Well, ano pa ba ang mga salita ng Malacanang na dapat natin paniwalaan? Kasi marami naman sinasabi yung Malacanang na ganito, pero ang totoo ay hindi, di ba? Well, sige, tanggapin natin at face value yung sinasabi na wala silang kinalaman. Pero marami na tayong karanasan na MJ na sinasabi, wala kaming alam dyan. Pero sa totoo lang, meron. No? Katulad na lang sa pagpahuli kay President Rodrigo Duterte. Hindi inaamin na meron silang hand. Pero may mga ebidensya na nakikita tayo na mismo ang Pangulo, ang utak. No, ang ibig sabihin, yung Malacanang may alam, no? So, 'yon. Opo, tsaka hindi lang naman ang Dolomite Beach ang restoration project, coastal restoration project ng nakaraang administrasyon. Naalala po niyo yung matinding ginawa sa Boracay, attorney? Yes. Mas Tama matindi 'yon, attorney. Yeah. Oo, yung Boracay, no? Yun yung pinaka ako na ano ko yon, na abutan ko yon dahil sa totoo lang ako yung sa solid waste management na in charge, USEC for the solid waste management. At may report ako tungkol doon sa solid waste management
na hindi batay sa batas sa RA 9003, no? At naipasa ko 'yan kay Secretary Roy Simato. At yan din yung report na nalaman ng ating dating presidente ah, Rodrigo Duterte, at kaya nagkaroon siya ng pangamba nga kung hindi aayusin itong Boracay na to 10 years from yung taon na yon, ay wala na tayong maipagyabang na Boracay, no, sa ating bansa. Kaya talagang may political will, maraming nagreklamo, maraming kritiko, pero talagang ginawa niya yung Boracay projects na yan. At ngayon, nakikita naman natin ano ang resulta, no? Kaya nga lang may mga reports na naman na MJ na ako na nababalitaan na tila hindi rin sinusuportahan itong Boracay project na ito dahil Duterte project ito. So yun, masamang governance talaga. Lahat na lang, attorney, no? Lahat na lang, eh. Lahat na lang. Oo, attorney, sa mga kababayan po natin, no, na patuloy pong nanunood at sumusubaybay sa lahat po ng ating mga palatuntunan at sa mga nagaganap po ngayon sa Pilipinas, ano po ang inyo pong payo sa kanila, Yusek, sa mga issue ngayon concerning the Dolomite Beach Project at iba pang mga proyekto ng DENR dati na nakikita po ninyo na maaari ding silipin ng kasulukuyang pamahalaan? Ang pakiusap ko sa ating mga kababayan ay magmatsyag tayo. No, huwag tayo padala sa mga fake news na binabalita ng mga, alam mo na, yung mga vloggers na sinasabi nilang yung ito daw yung katotohanan, no. Alam na natin ano yung totoo talaga, no. Una-una, yung um, flood control projects ay talagang ano yan, may massive ang corruption diyan. Alam na natin 'yan. Alam na natin na sino-sino yung mga responsableng tao diyan, no? At maraming dapat na tanungin tayo sa gobyerno na ito, no? Halimbawa, yung sa PhilHealth lang ay naibalik na ba yung 80 billion o yung 69 billion, no? Kasi until now wala pa tayong nababalitaan. No, dapat ito yung mga pinagtutuunan ng pansin ng House of Representatives sa kanilang mga investigasyon, no? Kamusta na yung kabuhayan ng ating mga kababayan? Yung umaangat ba ang kahirapan o hindi hindi naging epektibo yung mga dole-out programs ng gobyerno. So mga kababayan, no, wag na tayong magtulog-tulugan, no. Kailangan magising na tayo, kumilos na tayo, at kung kailangan na pakita tayo ng lakas natin sa kalsada at para marinig na talaga itong matagal na nating galit at hinaing, no, na galit na ang Pilipino sa kurakot na ginagawa at gustong gawin pa ng Marcos Jr. Government na ipawalang sala, no, yung talagang mastermind ng mga kurakot na to, no, at wag na tayong padala sa mga sweet words ng ating namumuno sa ating pamahalaan. Basta alam natin, no, ito ang pinaka-worst na government. Ako, yun na talaga, no. Yung 2025 na budget, no, pinaka-corrupt, at talagang sana itong 2026 budget na to ay hindi rin corrupt, no, pero ako hindi na rin ako naniniwala na may pagbabago sa ilalim ng Marcos administration na to. Sorry talaga.